Magandang gabi mga boss. Ay nako, ang gulo-gulo. Bukas, ang main event yata sa linggo pa, sa linggo. Oo, yung 21 rally, no? Kanina may paano na eh. Ha? Ito oh. Kanina ho to. Kabilang rally na ang inilunsad ngayong araw bilang patikim sa isasagawang protesta sa linggo. Para sa detalye, magbabalita si Mon Gualdez live mula sa Mendiola, Maynila. Mon, kumusta ang sitwasyon at ano ang panawagan ng mga nagrarally dyan? Cheryl, katatapos lamang ng ginawang programa ng iba't ibang grupo na nagtungo at nagkilos protesta dito sa Mendiola, Maynila. Pero iisa pa rin ang kanilang pinaka-pinapanawagan. Yan ay kondinahin ang lumalala at nabibisto ngayong katiwalian sa bansa. Sa katunayan, iba't ibang gimmick na nga rin ang mga ginagawa ng mga grupo. Ang isa ay talaga nanawagan ng busina kontra korupsyon sa mga motorista. Di naman sila nabigo dahil mapasasakyan, motorsiklo at truck ay nakiisa sa ginawang pag-iingay habang dumaraan dito sa may bahagi naman ng Legarda Street. Habang yung isang grupo nagbitbit naman ng mahabang tela na Malapit ho sa Bilibidbeo yan. kulay pula bilang pakikiisa raw sa global campaign na Draw the Line para sa climate justice. Para kasi sa kanila, imbis daw sana natutukan yung krisis sa kalikasan, napunta raw yung pondo ng pamahalaan pagdating sa mga maanumalyang mga flood control projects. Ang pinaka-sinasabi dito ng isa rin sa mga nanawagan at kilos protesta na si Calio de Guzman ng Partido Lakas ng Masa, hindi raw sapat na makulong lamang yung mga sangkot sa korupsyon. Para kasi sa kanya, dapat daw tutukan yung pinakaugat ng sistema. Yan ay tigilan na raw at mahinto na yung sinasabing ang political dynasty na siyang napagmumulan daw ng pagnanakaw at katiwalian nga ng bansa. Actually, tumagal ng ilang oras din yung ginawang programa dito sa Mendiola, Maynila ng mga nagkilos protesta na nagsama-sama na may mga grupo ng kababaihan, kabataan at manggagawa at yung para nga rin sa kalikasan, Cheryl. So, Mon, nariyan pa rin ba sila? Magpapatuloy pa ba or tapos na ang kanilang rally? Malaki ho yan sa 21 mga friend. Ito kanina lang ho dito, 7 hours ago. At merong 47,765 views. ICI may act swiftly in filing cases versus officials linked to anomalous flood project. Oh. Si Justice Carpio po ito. Dito sa na to, parang sinisisi niya si BBBM. Oh. Unawain mo ha. Ang ating former Senior Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines at lead convener ng Isang Bayan Coalition, Justice Antonio Carpio, joining us on Zoom. Justice, good morning. Peter Atrica sa programang Balita Patan. Good morning Rika, good morning Peter, good morning to our viewers. Good morning, Justice, and thank you again for gracing our show today. So, meron na pong ICI, nagkaroon na rin ng balasahan sa lower house o sa Kamara. And it would seem na hindi pa po ito ang kumpletong scenarios. A lot of things can still happen. Pero ito pong pagkaka-establish ng ICI, how would you react to this? At least dito po sa membership, are you happy with it? Well, I will give them the benefit of the doubt. We will judge them according to their decisions and actions. So, like all the rest of the country, we hope that they will succeed, that they will be faithful in their task. So, we will judge them based on their actions. Justice, so ngayon po meron pa ring pagdinig sa Senado at sa Kamara. Ano po? Ito po ba ay matatawag with the establishment of the ICI? Ito po ba ay ma-consider na superfluous na? Dapat bang itigil na nila muna habang nandiyan ang ICI? Hindi naman dahil ang primary purpose naman ng investigation ng Senate and House ay to come out with legislation, no? In aid of legislation ang tawag dyan. So, iba yung primary purpose nila. So, it can proceed because the primary purpose is to come out with
legislation, to improve legislation or to have new legislation para mahinto na itong mga ghost and substandard flood control projects at iba pang mga public works na katulad niyan, no? Opo, Justice, ano po ang masasabi ninyo sa make-up ng ICI members na pinili ng Pangulo? Well, katulad na sinabi ko, we will judge them based on their actual actions, no? We want to know, dahil alam naman natin that there are more or less 3 groups that who will be investigated: those who belong to the opposition, those who are part of the Romualdez group of the House, and those who belong also to the party of the president. No, basically tatlong grupo yan. So we have to watch kung whether they will cover all the 3 groups, no? Pag yung opposition lang birahin nila, that's very selective. Dapat yan lahat, they should investigate everyone regardless of political affiliate. Dapat si Justice Carpio kung nakinuha ni PBBM na isa diyan sa ICI na yan di ba? Sean. Sa palagay po ba ninyo, Justice, magiging mabilis ang pag-aksyon ng ICI when it comes to filing cases? Dahil nakita po natin ang DPWH with Secretary Dizon, nakapagsampa na po agad-agad ng kaso. Do you think ICI can do the same? Well, tingnan natin. I hope they can, no? Dahil yun naman sa DPWH, may mga kontrata yan. May pumirma sa kontrata, may mga DPWH officials na who signed off to pay the contractor based on accomplishment of the work, no? So may paper trail. So madali lang if they visit the site, pag ghost project, pwede agad nila sampahan, no? Pag substandard naman, kailangan pa ng technical evaluation, pero madali rin yan dahil makita mo naman na substandard eh. So, pwede, mabilis yan, no? Because the DPWH who are involved are within the supervision and control of the Secretary of DPWH. So, pwede niya file ng mga cases kaagad. Justice, nisip ko lang, nakatrabaho niyo po ba ang chairman ng ICI na si Justice Andres Reyes Jr.? Yeah, nag-abot kami sa Supreme Court and back, yes. And do you think na he is the best man for the job? Well, I would say na I will give all of them, no? I will give all of them the benefit of the doubt dahil I presume that they have a good intention to solve this problem because the entire nation is looking up to them, no, to come out with results. So, but we will be watching, of course, and we will see whether they will really investigate everybody. Hindi selective lang, no? Na marami po nagsasabi na ang dami-dami na pong nangyayari pero parang we're barely scratching the surface in terms of getting people to face justice. Ano po, nabanggit niyo po kanina na iba naman talaga yung goal ng Senado at saka ng Kamara, and that's in aid of legislation, but basically justice, pareho pong mga topics ang pag-uusapan nila with the ICI, almost parehong set of witnesses, hindi po kaya magiging unwieldy na ito o masyadong nakakalito pag sabay-sabay silang nag-iimbestiga? No, I think actually it will Galing nyo tanong Musni ba yan? be good, no? Dahil makikita ng buong bansa na they will have to answer in the House, in the Senate, in the ICI, so we can see if they're really consistent, no? At saka, I think more will be uncovered if the 3
bodies will continue with their investigation. No? Yeah. Justice Carpio, looking at the numbers na pinag-uusapan po dito sa iba't ibang investigasyon na nangyayari ngayon, ito po, itong flood control projects, scandal na ito is much bigger than the PDAF controversy. Ito pong katatapos pa lang na, ano po ba yun? Oo, yung Farmally, opo, mukhang kahit na pagsamahin niyo yung dalawa na yun, this still will be much bigger. Do you agree with President Bongbong Marcos when he said that we may be approaching an inflection point in our history? Yan, kaya masagot. Yes, I think the tipping point is very near, no? If it's not here already. Dahil this is really the biggest corruption scandal in history. Ang sabi natin noon, Biggest corruption scandal in history, kapute ko. Grabe talaga, mga boss, no? Sabi natin, no, tuloy, Aton. it was the corruption during martial law. Oo. That was the biggest corruption in Philippine history. That was under President Marcos Sr. Now, here is a much bigger corruption, and it is under Marcos Jr. No? So, the President now will have to resolve this issue satisfactorily dahil his credibility and the name of the family is at stake. And we have to look at this from that historical viewpoint, that he ran to redeem the honor of his family, the name and honor, and actually what happened is we are into a worse corruption than what happened during the martial law years. Of course, So- it should be said also, Justice, na siya rin po actually ang nag-trigger ng investigation na to after tackling these issues on flood control projects in the SONA of 24 and 25. Well, you have to go earlier than that, no? Dahil we are talking of the 2025 General Appropriations Act budget. And remember, sabi ni former Secretary Bonoan, the House and the Senate inserted 450 billion in public Puta, the House and the Senate inserted 450 billion, puta. Grabe, no? Tuloy. Works Fund sa kanyang department. 450 billion insertion. Insertion. Ngayon, President Marcos Jr., vetoed only 29 billion. So, that 29 billion veto is just window dressing. In other words, inapprove ni President Marcos Jr. yung insertion of about 420 billion for a Yun ang sinasabi ko, di ba, mga boss? Nung pinirmahan niya yan, marami nang nagsasabi, huwag mong pirmahan yan. Oo. Pero yung mga buhayero sa likod niya, dahil naka-televise yan, nung pinirmahan niya yung budget na yun. Tapos, kamayan sila. Oo. Kaya may kasalanan siya eh, pinirmahan niya eh. Kasi kung hindi niya pinirmahan yan, inaral mabuti yan, wala sana itong ganitong klaseng nakawan, di ba? Tuloy natin. 21 billion. Napakalaki yan. Oh. So he owned up. He is responsible for this 421 billion insertion. So, Tamo siya sinisisi ni Justice Carpio. Pinirmahan niya kasi. Oh. Kung hindi niya pinirmahan, hindi wala lahat ito eh. Parang ganun eh, di ba? Tuloy. he cannot escape liability dahil he could have vetoed it. Kasi hindi naman galing sa National Expenditure Program niya. In-insert ng Congress, we don't know kung sino, he should have vetoed it. And then, pag na-veto niya, he will now submit a supplemental budget to include that, to put that back into the budget, no? Pero pinayagan niya. So when you approve it, pinirma niya yung bill, he owned it already. Oh. He owned this insertion of 421 billion.
The root of everything po no ng lahat ng mga investigasyon on both Senate, the lower house at itong ICI is to address yung nangyayari pong corruption. Sa tingin po ba ninyo etong pagsisimula ng ICI ay makapagsisimula ng pagbabago when it comes to how the government deals with corrupt officials? Well, we hope so, no? Pero what happened in the House is very disturbing dahil it was just a transfer from one political dynasty to another. No? The Speaker Romualdez comes from a political dynasty, and then the replacement comes from another political dynasty. Kami sa Isang Bayan, we have a pending case in the Supreme Court. We want the Supreme Court to order Congress to pass the anti-political dynasty law dahil sabi ng saligang batas, the state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. So talagang prohibited yan. But Ang tanong nga, Justice Carpio, matagal na yung dynasty na yan eh. Hanggang ngayon eh, paano isasabatas yan? Anong gagawin? Di ba? Ang mabigat dito mga pre, yung mga aga-appoint ng mga justices, mga ano, dapat hindi ano yan eh, hindi ina-appoint yan eh. Okay mo, nangyari doon sa Korte Suprema, unanimous decision, 12 doon ang appointed ni Digong sa 15. Ombudsman appointed ni Digong. Ano yun ang problema, hindi yung dynasty, tutusin mo, hindi yung dynasty din eh. Isa yun, pero yung pag-appoint ng presidente, yun ang mabigat. Tsaka yung pagbibigay ng presidente sa mga preso ng, tawag dito, yung amnesty na kagaya ng ginawa kay Kimo, dito si Digong, binigyan ng amnesty. Ayan, senador ngayon yung gago, maski na tanga-tanga sa Senado. Di ba? Yung problema, tuloy. ngayon, it's just a game of musical chairs. Pinalitan lang one political dynasty with another political dynasty. So, it's very disturbing, no? That's the big problem now dahil walang nagbago. Thank you. With that, so you think na ito pong, actually napakalaking pagbabago after they say the Senate coup, nangyari na itong sa lower house ng pagpapalit ng speakership. You feel that this is really does not contribute anything at all towards stabilizing the political equilibrium in our country, ano? And this is more of a sideshow? Well, yung sa Senado, there was a marked improvement dahil the new leadership now really is investigating at saka hindi naman sila sangkot sa flood control projects. Pero sa House, in fact, it's the outgoing speaker who nominated the incoming, no? So it's just a game of musical chairs. So I'm happy with the development in the Senate, in the change of leadership, but not in the House. Opo. Let's talk about ano po, and since you came from the institution itself, and I'm referring po to the Supreme Court, ano po, what is the role of the Supreme Court in all this? Meron na pong bangayan between the legislative and the executive, or at least meron ng enmity between them, ano po. Pero dapat po ang Supreme Court, shouldn't they be more actively participating in the conversation para po malaman ng ngayon po it's a waiting game eh. Ang dami pong nakakaso na sa Supreme Court pero parang wala pong masyadong galaw, Justice Carpio. Well, the Supreme Court can speak only through decisions, no? Yes. Maski sa ombudsman eh. Yun lang kinaso ng NBI kay Sara Duterte. Ngayon, hindi pa gumagalaw. National Bureau of Investigation ho nag-file. Grave threat. Kasi nga, pinagbantaan ito si Sayad, ang buhay ni PBBM, at saka ano kanyang asawa, at saka ito si Speaker of the House. Pero wala tuloy pa lang yung bunga nito si Sayad, di ba? And the decisions will come after the parties have
submitted all their pleadings and it's ripe for resolution. Yung sinampa rin na kaso ni ni si Trillanes. Oh. Kapal, nakakapal yata yun. Oh, hindi naman si Trillanes basta-basta lang nagsampa nun. May mga abogado rin si Trillanes. Wala din. Oh. Hindi rin gumagalaw, di ba? So, hindi gaano kabilis. No? It's not as fast as executive or legislative action. Pero, we should expect the Supreme Court to be to rule on these cases, these pending cases faster. We have filed a case there on anti-dynasty law. We have filed a case on confidential funds. And in fact, the confidential funds is also a big part of the impeachment. And we have filed a case on the PhilHealth, when they raided the coffers of PhilHealth, about 89 billion plus was ordered transferred, pero we were able to get a restraining order on the last tranche. Mga 30 billion yung na hinto namin. And we also filed questioning the 2025 budget, itong current budget, dahil the current budget does not give the highest priority to education. At saka yun nga, linipat nila yung budget ng education for computer, linagay nila sa DPWH. Yung budget for PhilHealth, linagay nila sa DPWH. Yung budget ng AFP modernization, linagay nila sa DPWH. At meron pang iba. So, linipat nila doon for flood control projects. oo. Kaya ganito nangyari sa atin. Opo. Pati po yung sa impeachment, wala pa rin pong desisyon ng Supreme Court. Yeah, we've been waiting for that also. We filed a petition to intervene. It has not been granted up to now. No? Opo. Ano problema doon, Justice Carpio? Paano, Rod? Kaya dapat itong mga rally-rally na to, isama na yun sa sigaw ng bayan. Hoy, kwarta, Korte Suprema, ano ba ginagawa ninyo? At dapat ganun eh. Hindi yung, rally na yan. For what? Anong kanilang agenda? Anong gusto nilang mangyari? Mga ganun. BBM resigns, papalit mo. Si Sayad, o di lalong nagka-leche-leche. Dapat ang tumbok nila dyan, sa totoo lang, itong mga kurap na mga ako to mga friend. Siguro para sa akin lang, si Bongbong, hindi na inaaral yung kanyang pinirmahan. Nandami nang nagsasabi na ganito, ayan, si Justice Carpio, mataki mo, kinuha yung mga budget inilagay sa DPWH, budget at PhilHealth, kung ano-ano, sa eskwelahan, DepEd, lagay. Tapos ninakaw lang itong mga animal na to. Tsaka ang laki, 450 billion insertion. Wala ba advisor si PBBM? Yun ang tanong ko dyan. Wala bang advisor sa tabi niya para magpaliwanag sa kanya na hindi yan po pwede? Siyempre may advisor yan bago siya pumirma. Diba? Ibig mo sabihin, mas mabigat yung advisor ni Digong, si Michael Yang? Ano malungkot dito mga friend? Talagang hindi naman matutuloy kung hindi pumirma si Bongbong. Kung talagang sinuri niya yan, hindi magkakaleche-leche yan. Kaya nga palakpakan yung mga buhaya sa likod niya, kamayan pa sila. Pasado na pinirma na ni Presidente. Nagkaleche-leche na. Tuloy. Finally, Justice, before we let you go, balikan ko lang din po yung ICI. And what do you think of the powers na ibinigay ng Presidente dito? Do you think that enough na po yun? Or agree po ba kayo doon sa sinasabi ng iba tulad ni Tito Sen na dagdagan pa yung posibleng maging kapangyarihan ng ICI? Well, the powers that the ICI has now, under the EO, is the most that the President can give by executive order.
Dahil if you have to give more power, you have to get Congress to pass a law. That's why sabi ni Congresswoman Laila De Lima, there should be a law creating or giving more power to the ICI. Dahil they cannot even cite anyone in contempt there, no? They have to go to court to cite a person in contempt. So, it's very difficult for them. Nobody will want to testify, no? So, but that's the most. Binigay na ng executive, ng presidente, all the powers that he could give under present law. So, ideally, there should be a law passed by Congress giving it more teeth, no? Pero that will take time also. Pati po pala yung investigative powers nitong body na ito, hanggang recommendation lang po pala ng appropriate charges. Yes, all they do is recommend to the DOJ or to the Ombudsman, and it's the Ombudsman that will conduct the proper preliminary investigation. Ayan naman. Ombudsman saka DOJ na naman ang parang papasa lang nila kung ano yung mga nakikita nitong ICI na to sa Ombudsman at saka sa DOJ. Oh. Parang wala rin, di ba mga friend? Senator Trillanes nga, liwanag nung sinasampa niyang kaso na kay Vance Carpio sa kay Pulong Duterte, kay Sara Duterte. Wala eh. Oh, di ba? Yan pa. Hindi. May ano si Duterte talagang ewan ko lang kung mamamatay na, kung mag-iibang tema, kung mamamatay si Digong. Kung maiiba ang galaw nitong kanyang mga protektor. Yun lang yun. In fact, dapat yan, kung we have a credible ombudsman, it should be the ombudsman dahil the ombudsman can investigate everyone, anyone in government, no? And has the full powers to investigate. But right now, we don't have an ombudsman, and the people are clamoring for an Yung pa isa, katagal na. Hanggang ngayon, wala pang ombudsman. Napaka-powerful pala yung ombudsman na yan. Oh, kung mayroon nga raw lang ombudsman, maski wala na yung ICI na yan, sabi ni Justice Carpio. Temo. So ginawa nila yung ICI, no? But if the proper agencies, the proper government offices are working, hindi na kailangan talaga itong ICI, no? But because of the magnitude of this corruption, the people want instant action, so nagkaroon ng ICI. Ayun, opo. How very true. Justice Carpio, maraming salamat po sa panahon ngayon na ang dami-daming mga problema at mga kontrobersiya. It's good to hear from you, sir, and your valuable insights. Thank you, sir. Thank you, Justice. Good morning. Maraming salamat, Peter. Maraming salamat, Rika. And thank you to our viewers. Peter Musni, oo. Mo? Kung gumagana, parang sinasabi ni Justice Carpio, kung gumagana lang itong mga ng gobyerno, Department of Justice ito, Ombudsman, hindi na kailangan niya ICI. Wala eh. Oh. Ang problema, yung magiging findings ng ICI naman ito, doon din dadali sa Ombudsman, sa akin, DOJ. Ano na rin? Nangyayari. Diba? Wala din. Kaya ako sabi ko na, di ba, kapatid, kung malabo pa sa lalo yung investigasyon na yan sa mga senador. Gaya ni Jinggoy, saka nito si Villanueva, nakakala mo. Maganda ko yung pagkakabalan ni Atty. Claire Castro, hinimay niya yan. Yung ginawa niya sa Senado na kinorner ni itong dalawang nabanggit ni Bryce Hernandez na si Jinggoy at saka si ang ganda, maganda. Yung nga sana itatopic ko si Atty. Claire Castro kung paano niya hinimay. Yun, napanood niyo naman, napakaganda. Hindi pa hulusot yan dalawa na yan. Yung mga magnanakaw na yan kung sasakaling mapapatunayan, ha? Kasi nga,
Oo. Hindi naman korte yung ano eh, Senado. Pero at sa galaw ng utak ni Atty. Claire, sabi talaga, etong si Estrada, malamang sasabit si Estrada, tsaka itong si Villanueva. Kung talagang korte ang pag-uusapan, korte na naman. Yan ang mahirap sa korte, mga pre. Pag malakas ka sa korte, di-dismissin lang yung kaso. Dami yung napanood nyo, pati yung interview kay dating BIR na si Kiminares. Maski si Kiminares, masakit din ang ulo. Paano nakapasok yung mga sasakyan na yan? Pati LTO, damay. Pati COA, damay. BIR din. Siya na nagsasabi. BIR Commissioner na nagsasabi na sa BIR, meron din kahayupan. Lahat halos nasangay ng gobyerno. Wala. Sana, yun na lang, natin, na wag pagsamantalahan ng mga kaliwa itong rallying darating sa linggo. Oo. Dasal. Yun lang yan, mga friend. Mag-collab na tayo. Tama si Justice Carpio, di ba? Liwanag naman. Pinirmahan mo, hindi ikaw ang responsibilidad dyan. Kung di mo pinirmahan yan, hindi naman makakatuloy yan. O, di ba? Napaka ng presidente. Pag pumirma ng presidente, di ba? Tingnan mo si Digong. Pogo, bawal, sabi ng i-check. Sabi naman ni Digong, bakit? Laki pira, bigay sa atin yan. Ang Pogo, pasok! Ang daming kahayupan ng panahon ni Digong. May mga, takay mo si Go Waping, naging mayor. Tsaka talagang, hindi maganda. Si Bantag nga lang, hanggang ngayon, hindi pa mahuli-huli. Sana may patunguhan, no? Sana may patunguhan nga ito, pero parang sa akin, ang bigat eh. Kaya sabi ni Justice Carpio, yung ICI na yan, gi-imbestiga kung ano mamakit lang investigasyon na yan, ang magsasampa ng kaso, DOJ, o kaya itong ombudsman, sila ang mag-aano dyan. Yun lang ang power nitong ICI na ito. Na binubuo nga ng 4 na kaya nila magalong, no? Ewan. Kawawa si Juan de la Cruz po talaga. Pero sabi nga ni Justice Carpio, kung pinag-aralan muna bago pinirmahan, yung budget na yan na halos ilang trilyon, 450 billion insertion po. Yan. Grabe. Como hindi naman niya na pera, ganun-ganun na lang kung pumirma sila, ganun ba? Hindi man lang talaga sinisiyasat. Ang dami ng umaawat. Sila Cielo Magno, na ganyan. Ang dami nang nagsasabi. Pinirmahan niya pa rin. Diba? Kulab na tayo, mga boss. Ito yung namin, congressman namin, si Boggio. Patunayang hindi dami, speaker. The challenge is for the new speaker to prove his critics wrong and to show his political will when it comes to pushing for systemic reforms 1 hour ago lang to, mga friend. within the House. Isa si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa mga nagsasabing puppet speaker umano si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Subalit para sa ilang kongresistang kabilang sa minority bloc sa Kamara, mapatutunayan ng bagong speaker na mali ang kanyang mga kritiko sa pamamagitan ng ipapakitang political will. Kabilang na ang pagpapasa ng House Joint Resolution na magbubukas sa publiko ng Bicameral Conference Committee deliberations, lalo na ang para sa panukalang pambansang pondo. Sa susunod na linggo, mag-uumpisa na ang Kamara sa plenary budget deliberations para sa 6.793 trillion pesos na proposed national budget para sa 2026. Mahigit 6 na trilyon.
putang inang budget sa 2026. Tangina na yan. Kawawa si Juan de la Cruz. Kung seryoso tayo dito sa budget reforms, unahin natin yung pinakakaya at pinakamadali. Basta may political will, open bycam tayo. Kasalukuyan pang nakabinbin sa House Committee on Rules ang panukala. Si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima naman naniniwalang mapatutunayan lamang ang liderato ni Speaker D. III kung makapagpapasa ng hindi questionableng pambansang pondo. Gayun din kung makakalusot sa ilalim ng kanyang liderato, ang panukalang magbibigay naman ng ngipin sa Independent Commission for Infrastructure. So, bantayan yan ni Speaker, siguraduhin niya na talagang above board, malinis, maayos, ang mga talaga mga iniisip o linalagay o kino-confirm na mga budget sa mga proyekto and other operations ay yung mga tama. Kumpiyansa naman si House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na maisusulong ang reformang inilatag ni dating Speaker Martin Romualdez sa ilalim ng bagong Speaker na si Isabela 6th District Representative D. III. I'm sure bibigyan niya ng direksyon ng leadership, bibigyan niya ng direksyon ng Kongreso at ng majority, and even the minority, kung paano ang pasok nito. So, kami naman, kailangan, inaantay din namin na ang kapitan, siya ang magmando ng barko. Samantala, wala pang tugon ang tanggapan ni Speaker D. kaugnay ng issue. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa ngalan sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sandali lang, kakaupo lang nung congressman namin. Di ba? Pero mukhang tinira niya na si Saldico na umuwi ka na rito kung hindi kulam na tayo mga boss. Eto yung gusto nitong mga baliw na iupong presidente dapat ito lang yung galaw nito mga friend. Dapat kinasuhan na to ng grave misconduct o public servant parang may immunity from suit siya kaysa kay PBBM diba o tingnan magkagalaw tagal na to nakakaasar na nakakatuwa lang Na ako, kesyo taksil, kesyo korap, abusado, utang ina ninyo. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko Utang ina ninyong lahat. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd money. Utang na mukha. Anong ginawa ko? Pasensya na kayo Kailangan kasi namin ng pera. Ng pera sa DepEd. Mag-eleksyon na kasi na wala pang confidential funds. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo. Ang ina mo ka. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo Pinastos pa nila ako. Kesyo taksil. Kesyo. Ayan. Mga boss. Walang katapat yan. Ngayon lang nagkaroon ng ganyang spare tire. Pangalawang Pangulo. Ganyan lang. Meron ba kayo naalaman ganyang klaseng Pangulo? Tapos, pabagsakin. Sa totoo lang, kung hindi lang ito, baka talagang siyempre taong bayan maliban na nga kung kakargahan ng mga kampo nito, yung darating na rally, malawakang rally sa linggo. Magkulam na po tayo. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dapat hindi lang sabon isunod na lunurin niyang mga hayop na yan. Mga hinduropot, leching yawa. PI kayo, mga halimaw. Ulo agad ni Librado. Roberto Sayat Senior, shout out. Nakakatawa si Boy Sili. Umiiyak si Marcoleta. Pag may baha, may buwaya, sapul, ang mga tulonggis, Cry Pamor, Joel, Jinggoy, Escudero, etc. Roberto ulit, si Alcantara, ang taong tunay na buwaya sa Bulacan, hayop na hayop talaga. Erlinda Lapiciro, shout out.
Nilo Fernandez, shout out. Nakakainit ng ulo ang mga hayop na magnanakaw na to. Buti sana kung libo lang yan, bilyon o pesos, grabe. Paano nila sasagutin ang mga namatay sa baha? Ang hirap maging engineer, sinayang nyo ang profession ninyo, mga gago. Bale. Dapat sila mga magkantaan na kayo, mga ulul. Nilo ulit, ikanta nyo na ang mga politikong sangkot sa kawan. Yan man lang maibsan ang galit namin sa inyo. Kinanta naman na, kaya lang, sabi ng mga, hindi totoo yan, sinungaling yan. Ganun yan eh. Alam mo yung mga politiko, mga utang ina mga yan eh. Ha? Sumagot si PJ Siopo. Kahit ikanta pa, mga senador na yan, denied to the bones pa rin ang mga crocodile na yan. Yun nga eh. Pero lagi nating sinasabi na hindi araw-araw Pasko. Sooner or later, hahabulin din kayo ng tadhana. At tiyak na maaabutan kayo. Totoo yan, friend. Ha? Pista Bunaaw, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga mahal po sa buhay at sa mga ka-warriors. Ay, dismaya. Ayaw mong nangungupit pero nangungupit ka pa rin. Ay, dismaya. Sarap mong itali sa poste ng langgam. Buwisit kayo. Ibalik nyo ang sa kawan ng bayan. Chupista ulit ito. Itong mga DE, kanya-kanyang laglagan na takipan. Ito pa lang, si Alagwa, si Alcantara, parang kimo kung magsalita, puro pabida. Kulang naman sa gawa. Totoo. Kulang sa gawa. Marami naman siya nagawa. Magnakaw. Codelio Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Talagang palala na mga lumabas na lahat ng mga mandarambong sa kaban ng taong bayan. Sana, Lord, wag namin masama si PBBM sa mga yan. Alam naman natin ang record ni Apo Lakay. Salamat, Sir Rox. Ingat. God bless po your family sa mga kaposi. God bless, Rodelia. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Librado ulit. Hoy, mga anak ng puti kayong mga hayop kayo. Huwag mong idamay si Dr. Jose Rizal. Gago, ulul. Matagal na ninyong trabaho yan. Ikanta mo na ang lahat para sama-sama kayo sa hukay. Mga tinamaan kayo ng lintik. Kidlatan nawa kayo. David Alin Mendoza. Sumagot siya eh. Nagpapatawa pa mga ka-warriors. Di naman lubusang kalbo pero mukhang baboy lang. Totoo. Pati patay kay Rizal tanga. Si David Alito. Karox, halata naman po na yung Alcantara ay may maraming alam. May pinoproteksyonan siya na may mataas na posisyon sa gobyerno. O di kaya ay alam niya na tigok siya kapag nagsalita siya ng totoo. Totoo yan. Tsaka may ano yan. Eto kaya nga itong darating na linggo. Oo. Putang ina ba? Sana mali ang ano ko, kutub ko. Baka puwersahin na nung mga kampo ng demonyo eh. Sana wag mangyari, no. May mga armas din sila eh. Oh. Alam mo naman ng mga tao, pag nakarinig ng putok yan, tatakbo yan. Kung kalaban na yung mga hayop, kagaya sila si Caseles ba yun? Hype na yun? Mukhang criminal din eh, no? Oo, kung magdadaldal, ano? May mga kasamahan pa yan, mga retired na mga kernel o kung sana mali tayo. David ulit, Yun nga po, Karox, ipinipilit ng Alcantara na si Brice Hernandez ang pinaka-mastermind. Kung ako kay Hernandez, sabihin ko na lahat-lahat ng alam ko, dapat. Sa tansya ko, pipiyok yun eh. David Allen Mendoza ulit. Rehilyoso pala si Curly Disgracia. Pero pinasok ng demonyo ang utak niya. Manong wag na nilang isali sa usapan ng Panginoon Diyos para magmukha kayong banal. Matakot sana kayo sa mas masahol na parusa ng Diyos sa inyo. May charity foundation pa daw para siguro mabawasan ang kasalanan nila. Tingin ba nila maloloko nila ang Diyos? Magnanakaw ka tapos yung barya-barya na nakalimbat mo ay itutulong mo. Baliw din to si Diskaya na to. Oo.
Kasi nga, yung mga kapitbahay nila, pag natulungan nila, tutulungan sila niyan, o di ba, mga ganun, putang ina. Shelly Jaser, shout out. Mga wala ng kahihiyan, yung mga mandarambong na yung Karoks, at pinangsusugal na lang nila, at pinangsusugal lang nila, ha, ang daming namamatay at nawawalan ng bahay dahil sa baha. Mga kriminal talaga, dapat mabulok sa kulungan ng mga yan. Puro palusot si Alcantara. Nagmamaang-maangan pero siya ang pinuno. Hindi siya ang pinuno. Niwala ka, hindi siya. Jimmy Bautista, shout out. Nag-aaksel lang kayo ng oras dyan. Bitayin na mga yan. Dapat ganun. Ramon Valencia, shout out, ha. Bossing, umamin naman si Alcantara na expose si Bryce. Yung palitan ng messages. Si Joel Islove. Ang sabi niya, si Joel daw yung katext niya, nag-follow up daw si Joel kay Secretary Bonoan. Napanood ko yun. Umamin si Alcantara. Oo, napanood ko din. Kaya lang alam mo, yung mga hayop na yan, yan yata yung lahi ng mga taong sukdula ng kasinungalingan. Oh. Ha? Maski na nahuli na nagnakaw, puta, hindi ako, ganun. Tuturo pa nilang magnanakaw, yung ninakawan nila, parang ganun nangyayari, di ba? Siya kasi, binukas niya yung pinto, di pumasok ako. Oh, tangin ang hirap. Jane Labay na, shout out, sumagot si Jane, no? Yun na nga, booking na, lulusot pa. Ang kakapal talaga. Kung si Marcoleta, ang chair, ipagtatanggol pa. Si Boy Dila. Siyempre, better. Ikaw naman. Elizabeth Scarre, shout out. Good morning, Sir Rox. Modus talaga ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan yan. Akala ng mga yan, walang katapusang agos ng pera sa buhay nila. Napakaswerte ng mga yan. Naging contractor, engineer, at kailangan lang may konektado kang gahaman din sa pera. Ayun, magiging bilyonaryo ka na. Ganyan lang kasimple. Totoo yun. Pero ngayon, mga friend, ang dito, ang nagdadala ng burden nito, yung mga asawa nito, itong mga hayop na to, mga demonyo na to, sigurado, siyempre, maski na walang yayan, puta na, maski pa paano, napakain sila ng masarap niyan, galing sa nakaw, yung mga anak niyan, di ba? Ngayon, ayan ang sitwasyon nila. Kung itong ama nila na demonyo, walang kahihiyan, siguro naman yung asawa meron. Hindi natin alam, baka pwedeng ang maitutulong nyo na lang, kayong mga asa-asawa nitong mga halimaw na to, ng mga magnanakaw na to, tsak namang may alam kayo yun lang matutulong nyo sa kanila. Sabihin nyo na rin yung nalalaman nyo. Elizabeth ulit. May balita na sa likod niyan, si Rox. At yan, lumalakas ang loob ng mga yan. O yun. At isipin nyo kung paano nila gastusin ng ganun-ganun lang ang milyon-milyon pera sa kasino. At malamang pati pamilya nito, mga paldo ito. At piling walang katapusang agos ng pera. Yun. Elizabeth ulit. Kaya dapat lang makakulong ang mga yan habang buhay at walang pardon-pardon. At yung investigasyon na yan, at kung mga senador nasabit dyan, bakit sila ang nagtatanong sa mga yan? Lalo na itong si Jinggoy, na halos takutin si Bryce. Si Bryce na ito, at grabe ang palusot ni Alcantara, nagmamalinis pa. Booking naman na siya sa boses. Booking naman siya na siya ang boss. Isang kumpas lang yan, mani-mani agad. Yan sa kanila. Siyempre, tatanggi ba sila yan? So, tatanggi talaga yan. Tatanggi ang mga hype na yan. Elizabeth Iscari ulit. Xerox, dapat na sigurong ibalik ang death penalty, lalo sa mandarambong ng kaban ng bayan. Dapat firing squad ang ihatol dyan at doon sa mismong lugar nila ito gawin para mabigyan bawala ang mga susunod na henerasyon na di na dapat pamarisan. Diba, Xerox? Sang-ayon ako sa iyo dyan, 100% Elizabeth. Elizabeth ulit, Ang masasabi ko naman dito sa pamilyang Diskaya, ikulong din ang mag-asawang yan at agad-agad ibalik nila ang mga ninakaw nila at aksyonan ito ng mga bilisan na di na aabot pa ng ilang taon sa kaso nito. Yan nga, may mga abugago
Dapat yung mga abogado niyan, pag na-guilty, isama sila sa kulungan. At dyan, i-firing squad sa Pasig mismo, sa harap mismo ng kanilang bahay. Yan ang dapat gawin sa gobyernong ito, di ba, Sir Rox? Naku, pag yan ang ginawa, di wala nang, siguro natakot na sila, no? Kalat ni Baya, shout out. Good morning, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat ni Elizabeth din, no? Nakakagigil talaga ang mga nangyayari dito. Nalalaman ng buong mundo ang korupsyon sa ating bansa, kawawang Pinoy. Tama lang ilunsad ang isang malawakang protesta laban dito at ihagis sa dagat ng West Philippine Sea ang mga ito. Yan. Clay J. Show po. Tawa-tawa. Sila nagbubulahan eh. Sino ba talaga ang may kasalanan? Sa totoo lang, ang tunay na may kasalanan ng lahat ng ito, yung kapitbahay nila na si Ading Marites. Patawa ka naman. DJ Show ulit. Ang mabuti pa, ibalik lang nila ang mga ninakaw nila, mga kontraktor, mga project manager, mga politiko, ibalik nila ang pera. Total, wala namang makukulong ng senador dyan. Malamang sa alamang, ang makakulong yan, yung driver ni Jinggoy at si Boy Dila. Tapos ang kwento. Talagang nakatutok ka din no? Sa mga nangyayari dito sa Pinas, no? DJ Show ulit, mga kwento nitong mga contractor engineer, walang kwenta. Turo ng turo sinong may kasalanan, basta sila malinis. Si Jinggoy pa talaga ang nagtatanong sa kanyang alleged bagman woman. Kaya parang tangan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo. Analisa Apolinar, shout out. Sabi ni Tia Deli. Bumabalandra, makikihataw po. Impong basyang Team Tia Deli po. Bumabati po sa iyo, Sir Rox, ang buong Team Rocky Warriors the Great. Sa tabi ko po doon, Sir Rox, nasabi ko po, huli ka balbon. Yan po ang napala. Mga buhayang hagum. Di mo po, sir, kailangan maging rocket science. Puro po pilipit ang dila at puro po mga sinungaling ang mga pinutukan po ng lintik ng mga buwisit Sir Rox. Si Alcantara, dismaya. Naku, maglulubid man ng mga lubot ninyo sa pagsisinungaling, wala na kayong lusot at wala na kayong kawala. Mga impactum satanasyum demonyum. Pwede, mabuti nga sa inyo, mga puro kayo maitim ang budi at puro kayo mga walang awa at mga walang konsensya. Mga leche, pwede. O ngayon, di wow, pahinog kayong lahat ng mga bukol ninyo. Mga anak kayo talaga ng mga nanay ninyo, mga buwisit, bitay. At ilubog kayong lahat dapat sa kumukulong kawa. Kala nyo kasi tuloy-tuloy lang ang pagnanakaw at ligaya ng mga damontres kayo. Ano po? Ngayon, kahit tawagin nyo pa si Batman, si Peryong at Dagul, ang magpapamaga ng mga lubot nyo, ha? Mga ulupong, siguro doon sa loob ng kulungan, doon magsisitino ang utak ninyo mga may luga. Ikaw naman, style nyolo ka rin, friend, ha? Tayo. Wala talagang utang na di pinagbabayaran si Rox. Tama. Dating puro mga pasikat sa kayabangan, lahat sila'y angat. Ang mga ninakaw, lahat sumambulat sa ang operasyon to control daw ang flood. Tadhanang mapagbiro, biglang bumaligtad. Ang dating ilog lang, naging parang dagat itong si Dismaya. Subalit tadapot sa Senadong hearing ay sobrang nagkalat, gustong magsisi at do'y umiyak. Gusto bang, inausap na naman si Blackjack at siya raw mag-i-state witness, ha? Tia Deli ka, ha? Ay nako, ewan. June Mesa, shout out. Dapat sunugin ng buhay ang mga walang yang mga engineer na yan ng DPWH para huwag pamarisan. Kung pwede ako na susunog. Welcome to the club, ha? June Mesa. Jane Labay na, Kaya pati mga Nepo baby, ang kakapal ng face, yung mga pinagyayabang nila na SOCMED, para naman nating lakas gumastos ng
750,000 pesos sa isang kainan lang. Kala mo pera nila, ang aarte pa ng mga nepo babies na ito. Nagsayang socialites, mga nakaw naman pinagagaso. Sobrang nakakagigil, sarap kurutin. Nung kurutin, dapat yan, pinalalakad ng humutubad yung mga hayop na yun sa Maluneta. Romeo Calusa, gandang gabi, Karox. Sa tingin nyo si Jinggoy lusot kaya? Joel is Lord din kaya? Malamang Romeo, sila pa matapang, sila na po. Medyo may butas, yung 600 million, pala nasa foundation pala. Si Jinggoy 355 million, totoo pala yun, nasa GAA. Yung pala ang naka-insert. Problema ngayon ni Hernandez, sino ang bagman? Ewan kung itong gumagawa ng mga kalokohan. Lahat, saksakan ng mga sinungaling. Totoo yun, Romeo. Romeo ulit, oh. At itong pulong naman, puro ngalngal na puro absent naman. Ano kaya ang burahin ko yan, tattoo mo sa suntok, animal ka? At para naman sa mga Davao, 3 sardinas, 3 kilong bigas at 2 noodles, okay na kayo. Sumasamba na kayo sa mga bulok na politiko, pero lintik ang bawi, bilyon ang nakukuha sa atin. Kaya nga, nagpapatayan ang mga yan dahil sa pwesto. Totoo yan, Romeo. Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Alang ano-ano niyan, si Alcantora, tatakbo pa ng politika yan. At si Dismaya, ganyan ang Pilipinas. Sagot ng Comelec niyan, ika nga Percy, pabrika ng magnanakaw ang Comelec. O ayan, ang daming naka-line up. Ay nako. 3J show po nito. Ay nako, Sir Rox, nakaka-stress itong mga senador na ito. Boy Dila, Erwin Bato. Paano na lang kung si Marcoleta pa rin ang chair ng Blue Ribbon? Lusot ang mga buhaya. Tsaki yun. Yung anak ba ni Marcoleta yung nasa kongreso? Matindi rin ang ano nun. Mukhang may tama rin. 3JC ulit. Sir Rox, dapat din naman nating bigyan ng credit where credit is due. Good job, Mr. BBM. Sir Rox, alam mo naman, hindi ako maka-BBM. Lening-leni po ako. Pares tayo. Pero sabi nga, kung maganda naman ang ginagawa ni BBM, di appreciate natin, di ba? Napakalaking korupsyon itong siniwalat ni BBM at hindi lang iilang tao ang nasa likod nito. Ang dami nila, kaya nagsasanga-sanga na ang issue. Yun nga. Ang problema nga, hindi si BBM yung mga nag-iimplementa ng batas, yung mga sangay ng gobyerno, gaya itong Department of Justice, Ombudsman, COA, yan puro mga sindikato BIR, yan, LTO, tangina. Hello, Sir Rox ulit. Eddie Luna, shout out, Eddie Luna. Hello, Karox, magandang araw po. Karox, mas maganda ang performance naman ni Senator Lacson kung hindi siya magbabago ng pagdepensa sa mga kawawang Pilipino. Palagay ko, isa na siya sa pambato sa 2028. Yan ang tunay, may malasakit. Sana di siya magbago ng paglaban sa mga walang iya na politiko. Salamat, Karox, at mabuhay ka lagi. Shout out, Pastor John Lagon, my friend. Brother Elias Isyo, shout out. Eddie Luna ulit. Karox, malayo si BBM sa tapang ni Senator Lacson. Busisi talaga ang hinihimay niya talaga ang mga pag-imbestiga. Yang si Alcantara, mula ulo hanggang paa niya. Sinungaling yan, puro tanggi. Mga hayop na yan. Magsasang oras tayo mga boss. Eddie Luna ulit. Yang mga tinatanong na yan, puro tanggi, parang gusto nilang palabasin na lahat sila malinis. At yung tambak ng pera, parang gusto nilang palabasin na hindi nila alam kung para kanino, pero kaya puro tanggi. Mga hayop na yan, ang mga mga nagpapahirap sa mga Pilipino, bansang Pilipinas. Totoo. Di Luna ulit.
Karoks, kaya hindi pinayagan ng Diyos na maging lingkod na simbahan itong si Diskaya. Kasi alam ng Diyos ugali niyan na may pusong magnanakaw. Napon na siguro ng Diyos na baka nakawin niya ang abuloy. Bulaklak nga kinukuha yung pakayang abuloy na pera. Malamang. Di luna ulit. Karoks, maniwala ako na may sira na totoo ang utak ni Dutay. Matagal na sira ulo niyan, Eddie Luna. Pag magpalaman siya ng tayo sa tinapay niya at uminom ng ihi sa inodoro, yun, may sira na sa ulo yan. Hindi naaabot doon, friend. Kayang-kaya ni Kupalman yan. Galing mo talaga, Kupalman, ano? Eddie Luna ulit, oh. Yung mga Dutay, matatapang lang yan at may mga bodyguard, pero pag one-on-one, bagang buntot ng mga yan. Sige ka, si Pulong, sparring sila ni Ben Tulfo. Walang bodyguard, mano-mano lang. Tignan natin kung hanggang saan yabang nila. Hoy, Pulong, huwag mong ipanakot yung tattoo mo. Walang natatakot dyan. Mas nakakatakot mukha mo, yabang mo. Mabuhay ka, Karoks. God bless always. God bless, Eddie Luna. Mission accomplished, mga boss. Kaisang oras din tayo, mga friend. Hanggang bukas po muli. God bless. Ay, nako. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out na. Sige po. Naantok na rin ako. 8:30 na po kasi. Pagod. Good night. God bless.